Kasi, teenager, mga ganyan. So, parang kajajahin lang. Malalaman nilang Christian ka, mga ganun. Christian. And then, pagka nalaman ng mga barkada, kasi nag-umpisa ka na magbarkada nun eh. And then, saan na matutong uminom, manigarilyo, ganyan. Tapos malalaman nila, born again ka. Baka born again, mga ganun. Tapos tinatanggi mo na rin minsan na born again ka, mga ganyan. Kasi nga, parang jahil lang. Tapos nag-umpisa ka ng parang, okay naman, kahit hindi magsimba, parang ganun na isip mo kasi mas gusto mo na lang. Enjoy lang, enjoy. Yan, nakalimutan na siya. Kung ang church ko noon, para lang magpapirma. Storo kayo sa pari, mga ganyan. So yun, kailangan mong pumunta sa church para may pirma gano'n, para may proof na nagsimba ka. Hindi, nagpunta ako dito sa Singapore. Hindi naman ako talaga decided na pumunta rito. So, hindi pa ako handa. Tapos nagbe-message sila sa Facebook. Okay lang ako ng okay. Pero sa isip ko, ayoko pumunta doon. Ang gawin ko sa Singapore, ayoko mag-abroad, mga ganyan. Isip. Parang, ang mangyayari, parang away lang palagi. Kasi nga magkasama kami, gano'n. Tapos, si Jimmy naman sabi sa akin, Kuya, titira ka sa ministry house. Tapos iniisip ko, parang bilanggo mangyayari, parang gano'n bilanggo. So, yun, parang hirap na hirap akong pumunta. Until nag-step ako sa ministry house. Kasi di ba, hindi naman na ako nagsisimba. Ang simba ko noon, pilit na pilit. Talagang hindi na ako pinipilit. Hindi na rin ako pinipilit kasi ayaw nga magsimba. Tapos pag-step ko dito, first ko, meron basta madaming tao. Sabi ko, patay. Ito na yun sinasabi ko. Parang okay lang kung magkakatrabaho o hindi. Pero ang ko kasi, parang hindi ako magkakatrabaho. Kasi naririnig ko mahirap magkatrabaho dito. So yun, hindi ako magkakatrabaho. Mag-apply ka kuya, ganun, iniwan yung laptop, mga ganyan. Ayun, mag-apply lang ako online. First step ko sa Church, yun, na parang first time ko kasi din na Holy Spirit encounter dito. Holy Spirit encounter, parang shock na talaga. Hawak ka ng banner, ganito. Tapos yun. Pero iba yung yung parang yung nag-lay hand sila sa akin, mga ganyan. Nagbigay ng mga anointment para sa trabaho, mga ganyan. Sabi ko, pinagpe-pray nila ako para magkatrabaho. Pinagpe-pray nila na yun. So, parang para sa akin, but yung ba't ganun? So, yun. Parang yun, lumabot na yung puso ko. Parang nagpe-pray nga kami na hawak ganun. Iniiwasan umayak kasi ganun. Ayoko nakakaya umiyak eh. Parang ganun. Yun talaga, yung iyak talaga. Ayoko. Sumama na ako sa life group, mga ganyan. So, sabi ko, parang nagbabasa rin ako ng devotion. Yan. Nabasa ko kasi, meron yun sa Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi, cast your burden sa me. Learn to, yung lahat ng heaviness ng puso mo pa. Ikinom mo talaga sa Kanya. So yun, inilapit ko sa Kanya. And then yun, parang di ba may sinasabi nga, love is sweeter the second time around. Oo. Pero hindi, kay Lord hindi. Hindi naman love is sweeter the second time around. Kasi yung love naman ni Lord hindi naman nawala. So parang it's always the sweet, very, very sweet. Kaya lang, you have to be one with Him. Yun. Parang napaka-sweet kasi yun. Yung from, ganyan ako ng work, 8 hours work, tapos mabait yung mga bosses ko. So, napaka-blessed ko from the moment na nag-step ako dito sa Singapore. Kasi yun yung first interview ko eh. First and only interview. Yun na, siya na yun. Tapos, pina-approve yung pass, na-approve yung pass. Napaka-blessed. Sa work, yun yung
Pagka-break, ganun. Magpe-pray ka, Lord, give me customers. So, kaya sa umaga, give me customers. Mga ganun. Talagang customer dumarating. Ang sabi ko, Lord, napakabilis. Ganyan. Parang kanina umaga, claim ko, Lord, 3,000 ang sales ngayon. Ganun. Walang tao hanggang mga 11. Tapos yun na mga 12. Dagsa na sila. Ayan na, daming tao. Napakabuti nga ni Lord. Tapos yung dati yung fear ko na palagi lang kami mag-aaway nila Lovely dito, nawala na. So kasi parang nabuo na yung band namin. Tapos nagkaroon ulit ng band dahil yun, pare-parehas na kaming mga Christians yun na sumama na ako sa kanila. Gusto mo ba pagkwento? Oh, go! Hindi ako makabelo eh. Paano ba ang una? Kaya nga, basahin mo na yan. Rinig kayo? Ang dilim. Ate. Ano ba? Basahin mo na. Hindi ako makabelo. May shooting pa. May shooting ka pa Oo, ba? may shooting pa ako. Hi, I'm Jubel. And this is my testimony. Ganun ba? O paano ba? Dapat na nakakatawa ka. Sorry. Dapat pala nagsagal din ako. Kasi naman yun eh. Yan si James. Pumasok ka. Natatawa ako sa'yo eh. Paano ba ako kay kuya? Ikaw tumawa eh. Ulitan. Okay, wait. Go. Hi, I'm Jubel. My friends call me Belay, Bell, and also they know my childhood name, Tambe. My life is not good as others, but people see me as a perfect girl. Kind, responsible, easy to be with, friendly, hardworking, and religious. But they don't know, even behind my back, I'm not the perfect. I also have my weaknesses. My family and friends know me as a very strict, always hot-tempered, moody, and very sensitive. Once they tease me or shout, my tears begin to fall. I don't know why. And yes, I'm responsible, especially when it comes to my family and work. I want everything is proper dahil ayoko na nasasabihan at nasisigawan. One time, nagkaaway kami ng nanay ko dahil masyado daw akong magaling. Parang lahat ng bagay alam ko. And that time, sobra akong nasaktan dahil sabi niya, naturingan daw na taong simbahan ako, pero ugali ko hindi nababago. Tama ang nanay ko. Dumating sa punto na na-realize ko, simban-simba nga naman ako, pero ugali ko ganito. Gumagawa ako ng mali kahit alam ko na hindi dapat. Masaya ako, yun ang alam ko. Then one time, may pinagsisihan talaga ako na sobra na akala ko makakarma ako. I forget that I have God. Kaya nagawa ko yun, takot ang inisip ko. I talked to Him, humingi ng tawad sa lahat ng bagay na maling nagawa ko. At sinabi ko na, I want to change, pero paano? Hindi ko kayang labanan. Sabi ko, Lord, if you allowed me to go in Singapore, then I will obey you. Then, March 2013, welcome Singapore. I don't know His plan for me, but my two sisters always remind me that God has a purpose planned for me. Then I began to attend LG. First, hindi ko alam kung ano yung LG. And I become a member of Magnificent and attend regularly Sunday service. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. For my 3 months here in Singapore, I have so many experiences, encounter with God. Few days later, after my arrival here, I begin to find my job here. Every day, I pass my resume online, join job fairs, walk-in interviews. I did not waste any time. And there are times na pinanghihinaan na ako, parang ayaw ko maniwala sa kanya.
Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi ng Pinas. Think positive. Every day, I do my devotion. Talk to Him. One time, when Pastor Christy preaching, she said, be boldly to your prayer because Jesus is a good God. And it speaks to me. I always said that, Lord, okay, I will. In my everyday devotion, I always lean on to the verse that first I memorize, although it's very common. Jeremiah 29:11. After a month na walang tawag from our applications, we decide to exit Malaysia. I know God is in control. Walang dapat ikatakot. And then, we stay for 7 days. Dahil yun daw ang rules. And we arrive at Singapore Immigration. Hindi naman ako kinabahan. That's why ako yung una sa pila namin. I enter to the assigned officer. She scanned my passport, asked some question. Then suddenly, a man officer in a hurry. Chinek niya yung passport ko. Nagmamadali talaga siya. At nagkaroon sila ng usapan. At pagkatapos nun, tinatakan ako ng 30 days. Ayun ang nasabi ko. Sumigaw. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Naiyak na lang ako at sinabi ko, praise God. Yun ang nasabi ko. Then God speaks to me. Sabi niya sa akin, sabi ko naman anak magtiwala ka lang. Patience. Sabi niya, keep your faith. Romans 8:25. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. And then, ginawa ko lahat araw-araw, follow-up na applications, follow-up sa agency. Malapit na ma-expired ang Pasko. And yet, I don't have received any interviews again. Interview. Retail ang work. And then I said, okay, pupunta po ako. After a minute, nag-ring ulit yung telepono ko. And then, another offer job. But this time, no need for an interview. Process agad. And then, na-process ang Pasko. Glory to God. Hindi ko ulit ma-explain ang feelings ko that time. Ang naging strong at naging mas strong ako ngayon. At yung faith ko, mas lumalim nang dahil sa Kanya. Dahil pinakita niya at pinaramdam niya na sa akin na mahal niya ako at ang kabutihan niya. Every day I thank Him because He allowed me to go here. At alam ko, plano niya to ang mapabuti ako. And thank you rin ako sa mga kapatid ko. And I'm looking forward to see more of His goodness and to know more about Him. And to continue to obey His will. And I wish someday I can be a leader also. Thank you, Lord, for everything. Amen. Belay.